Nandito tayo para magpalit ng one set na sprocket at kadena ng Honda CB150. So tara guys, samahan niyo ako. So yun guys, bali ang pinapakita ko sa inyo ngayon guys na pagbabaklas ay kung paano kayo madaling magbaklas guys. So makikita nyo yung binabaklas ko ngayon, so hindi na ako hirap na luwagan. So ang para madali lang po magbaklas guys, bago nyo tanggalin itong sprocket guys, yung kinalalagyan niya guys, bali doon pa lang sa gulong guys, pag nakakabit pa lang siya, luwagan nyo na bago nyo baklasin para hindi kayo hirap. Ganun lang po. So ayan guys, so natanggal na. Bali ang sukat po nito, ang size po nito ay 51T, ibig sabihin teeth. So yung pangharap naman po na ikakabit natin ay 14 teeth. Bali ito po yung plato na ikakabit natin na pamalit guys. So 15 teeth po siya, yan. Yan. Bali ang kabit po niyan ay naka taob po kayo, kasi makita niya may groove po siya, so hindi lalapat yung tornilyo, kaya tataob na lang natin. So bali wala namang problema yan kahit baliktad po, kahit nakataob o nakaharap ang kabit niyan, wala namang kaso po yan. So yan po, bali kabit na natin siya. Ang pangharap naman po nito na combination niya ay 14 teeth. So ang combination na kinakabit ko guys sa ganito na may sidecar ay 1451 guys, para hindi hirap yung tricycle. So meron kasi siyang sidecar guys, pero kung ang motor mo guys ay naka-single lang, so hindi na kailangan ng ganitong ka low speed. So low speed kasi ito guys yung 51. So yun po, bali babalik na po natin itong plato, yung pahuling sprocket. Tapos ito po yung sprocket guys na bali number 10 lang na tornilyo, luwagan lang po yan. Matatanggal na yung sprocket, mapapalitan nyo na. Bali ito naman po yung pinakalak ng kadena. Bali kakailanganin lang dyan ay long nose o kaya plies para makalas lang po yan. Ipitin lang po yan ng long nose para matanggal siya. Ganun lang po ang pagkalas nyan. So kailangan natin tanggalin ito para mapalitan natin ng bagong kadena. So yan, bali tanggalin lang po yung lock. Yan, hugutin. Yan, hiwalay na. So ito yung pinaka-lock ng kadena guys. Yan. Tapos hugutin na lang po natin yung kadena. So yan po, bali na-set up na po natin yung sprocket sa harap, tsaka itong pinaka plato sa huli. Bali kakabit na lang po natin yung kadena dyan guys. Bali ito po yung kadena na ikakabit natin, 428 siya, tapos heavy duty 130 yung ano niya, yung haba niya. So bali sa ngayon guys, hindi pa siya natatanggal yung lock niyan, buo siya. So tatanggalin natin ang lock. Tapos bali puputulan pa po ito kasi mahaba po yan guys. Okay, kung mag-adjust naman kayo ng gulong nyo na guys, yung sprocket, so setup nyo na siya. Bali pansinin nyo itong adjuster na yun guys, kailangan yan ay dumikit dito. Yan. So pumantay dapat yan dyan para meron pang clearance pag nag-adjust ka ng kadena guys. Yun po. Ganun ang para yung kadena mo, just in case na maluwag pa, may atras mo pa siya. Bali ito yung kadena guys na bago. So bali tanggalin muna natin yung pinakalock nya. Yan. So kailangan meron kang long nose or plies na patanggal nyan, at para hindi ka mahirapan. Pag umangat na siya, pwede mo na sikotin ng ano yan, ng flat screw. So yan po, kapag natanggal nyo na yung pinakalock nya, yan, set up nyo na rin po yung kadena sa sprocket guys. Yan, ipasok nyo na sa loob. Yan, unahin nyo dun sa likod bago papunta sa harapan. Ganun po. Yan, ikutin lang yung gulong para matras siya at may pasok nyo dun sa bandang sprocket na maliit. Yan, tapos sukatin nyo na rin po yung haba nya. Yan.
para makita nyo kung gaano kahaba yung puputulan guys. Bali po pag sinetap ng kadena, bali higitin mo lang yung magkabilang dulo, ganyan. Tapos yung kadena, tignan mo kung gaano kahaba. Tapos dito sa may ehe ng gulong, kailangan yung stopper niya nakabandang unahan guys, para para sigurado na tama yung setup mo ng kadena bago mo putulan. So ito yung sinasabi ko guys, bali magpuputol tayo rito. So ito pa yung isang klase guys na pamputol. Ito yung latest na ngayon, hindi na uso yung dipokpok guys. So higpitan mo lang na ganyan, yan, higpitan mo lang ng todo, tapos kumuha ka ng labi guys, higpitan mo lang dito sa bandang baba, higpitan mo pa siya, yan, ito, yan, higpitan mo siya, tapos itong bandang taas higpitan mo lang todo para bumaon yung needle nya. So may needle po yan guys, yan, hanggang sa mahugot po yung pinaka pin ng kadena, yan, ganyan po, ganyan lang. So ayun, nakatanggal na siya guys. Bali yan, isusukat natin doon kung akma na siya. Ngayon hindi siya, kung wala kang lock guys, pwede na yon yung ginawa natin na yon. Pero dahil sa meron kang panlock, tatanggalin pa natin yung kabilang side, yan, kakalasin natin yung kabilang side guys, kasi meron tayong panlagay na lock eh. Yan, tatanggalin natin yan guys. Kung hindi mo kasi tatanggalin ito guys, yung kabilang side, so hindi mo milalagay yung lock, bali gamitan lang po ng chain cutter. Kaya mas maganda tanggalin yung kabilang side na yan para may lagay yung lock. Pagtapos matanggal, so ready na pwede na ikabit yung lock. So yun, bali kunin yung kabilang side, tapos pagtabihin na yung dalawa, tapos ilagay na yung lock bago isunod yung offset plate, at saka ilagay yung card read. So yun, ganun lang po yung pagpalit ng kadena guys. So simple lang, kayang-kaya nyong gawin yan. So makakatipid ka rito sa labor. Medyo madumi lang talaga ang gumawa kasi siyempre may langis-langis yan. So nasa inyo na rin po yon kung gusto nyo gawin o hindi, o yung gusto nyo ipagawa sa iba sa labas. Itong ginagawa natin guys ay DIY to. So pwede mong gawin, pwede ikaw na mismo gumawa. So yan, bali pagkatapos po natin ikabit, so ilalagyan na po natin sa plato yung kadena. Yan, tapos paikutin lang yung gulong. Yan, so kung makikita nyo, medyo laylay pa ng konti yung kadena. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kailangan po yung hindi naka-atras yung gulong. Yan, kailangan yung adjuster naka-abante ng todo rito sa harap para meron ka pang clearance pag binatak. Yun po yun, ng purpose nun. Ito yung tama lang na clearance para sa kadena. Dapat nakakapag-play siya. Hindi dapat higit na higit yung kadena mo para hindi persado yung sprocket mo sa harap at saka likod. Masama din po yung ang kadena ay sobrang higpit, kasi po ang sisirain niya po ay yung axle po natin sa unahan, yung ehe. So pagtapos niyo po ma-setup, bali silipin niyo na rin po kung naka-align yung harap at likod na sprocket niya, kung hindi tumatalon yung kadena guys. Tapos hihigpitan na rin natin itong pinaka itong tornilyo ng sprocket sa likod. So yan po, bali higpitan na po natin, kasi mas magandang maghigpit okay mag-torque guys kapag nakalagay na sa gulong yung sprocket, para may pampigil po guys, pwede siyang mapigilan. So nung binaklas natin guys, ganyan din yung ginawa natin. So niluwagan lang natin na ganyan muna.
Inisa-isa natin na niluwagan bago kalasin para mas madali. Ganun lang din guys ang pagbabalik, ganyan din. So pagbalik natin, ganyan din, inisa-isa natin na hinigpitan nung nakakabit na sa gulong. Kasi mapipigil mo siya, i-cambio mo lang yan guys, pwede nang mapigil yan. Okay na yung gulong natin guys, oh. So sipatin nyo na lang din yung alignment na sprocket tsaka plato kung akma yung kadena, kung hindi nakalihis, para hindi madaling masira yung kadena nyo, para hindi madaling pumilipit. Ganun pag tayo magpalit ng isang set na plato tsaka sprocket tsaka kadena nitong Honda CB125CL. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.